Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong Facebook reel posted by Jesus Busi Duki. Tungkol ito sa paratang ng mga dilawan, kakamping, loyalista. Kasalanan daw ng mga Duterte. Excuse me. Tatay Digong natin, kasalanan daw niya kung bakit may nagkaroon ng shooting sa Tacloban City School. Sabi, may mga nababasa kong post. Yung culture of violence daw na sinimulan ni Tatay Digong. Yun daw ang dahilan bakit may mass shooting sa Tacloban. Grabe sila, no? Pakinggan natin itong paliwanag ni Jesus Busidoke. Umanat na naman yung mga pink. Yung nangyaring shooting daw sa Tacloban ay kasalanan daw yun ni PRRD. Dahil daw prinomote ni PRRD ang culture of violence. Culture of violence, mata. Bakit? Nung panahon ni Digong, meron bang namamaril sa eskwelahan? Wala. Di magbitbit ka ng baril eh. Natatakot ang mga Pilipino. Correct. Ay, nako. Mga pink, ang gumawa ng batas na walang criminal liability ang 15 years old below ay si Kiko Pangilinan. Yes. Kapwa nyo dilaw. Culture of violence. Nung panahon ni Cory Aquino, ilan ang namatay sa Mindiola na nagrarally na mga magsasaka? Oh, culture of violence, mata. Kaya ito mga pink na mga dilaw na mga liberal, para mga siraulo. Lahat ng pagkakataon si PRRD ang may kasalanan. Ala, sige, malilinis na kayo. O si Jim Paredes, malinis. Si Laila de Lima, malinis. Ay, okay na. Si Risa Hontiveros, malinis. Si Kiko Pangilinan, malinis na malinis. Pambira kayo, ha? Saan ba nang gagaling yung utak ninyo, ha? Mga abnormal. Sayang ang bayot. Dahil kung wala ang batas na ito. Ayan. Grabe, si Congressman, ex-Congressman Kiko Barsaga, sabi niya sa post niya na, hinihintay ko na, excited na akong sabihin ni Claire Castro na kasalanan ng mga Duterte ang shooting incident sa Tacloban. Ganon, hinihintay niya. So, hindi pa nagsasalita masyado ang palasyo, maliban lang sa pakikiramay kuno. Nakikiramay ang Pangulo sa shooting incident at pinapaimbestigahan na. O ito, may kahalagaan ng batas yung Pangilinan Law. Pinapaliwanag ni Kiko Pangilinan, pasalamat kayo sa akin dahil naipasa ko ang batas na ito dahil nakakatulong sa mamamayang Pilipino. O, pakinggan natin siya. Lahat ng mga nagkasala, diretso sa kulungan, kahit 9 years old, at isasama sa mga hardened criminals. Pero dahil sa batas na ito, hindi na hinahalo sa hardened criminals, sila ay inilalagay sa isang diversion program. Ako, ang punto ko, palagay ko, masyadong mababa ang 10 years old. Although even if you're 10 years old, again, uulitin ko, at ikaw ay nag-commit ng rape, minimum 1 year mandatory confinement. Pwedeng ma-extend dahil yan naman ang sinasabi ng batas. Dahil kung wala ang batas na ito, lahat ng mga Ayan. Bago kasi ang batas ni Pangilinan, ang
Sinusunod na batas is 9 years old pababa ang exempted. Walang criminal liability. Ito ngayon, dahil nagkaroon ng pangilinan na juvenile justice law, 15 below exempted. Yung 16 hanggang 18, pwedeng exempted pa rin, depende na sa circumstances. Basically, yung batas ni Pangilinan is, basta minor de edad ka, below 18, hindi ka basta-basta makulong. So ito ngayon, tong dalawang suspect, dahil 14 and 15 years old lang sila, walang criminal liability. Nagsalita na ang government lawyer, yung executive director ng Juvenile Justice Welfare Council. Wala. Magpetisyon lang ang DSWD worker at ang Public Attorney's Office sa korte, and then ang dalawang suspect dadalhin lang sa bahay Pag-asa o House of Hope. Doon lang sila i-rehabilitate for 1 year. After 1 year, wala na yan. Labas na naman. Ilan yung namatay? 4. Ilan ang nagsugatan? Mabot na ng 20. Tapos ganyan lang, 1 year lang, rehabilitation lang. So, sinong may kasalanan? Duterte? Kasalanan yan ng kapwa nyo Dilawan. Magaling na abogado. Nagtatanong sino ba yung tatanong? Again, si Kiko Kiko Barsaga. Sino bang walang utak na senador ang nag-author ng batas na hindi pwedeng ikulong ang minor de edad na magkasala? Ay di, Kiko Pangilinan. Kaya, wag nyo nang sisihin ang mga Duterte. Dahil matiwasay, tahimik ang pamumuhay ng Pilipino noong panahon ng aming tatay, Digong. Yan ang klaro. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. Ko diri sa ipatindog nga balay sa Natabangan og Gero. So mao na ni ang iyang balay nga pagaatupan karon. Og mao na ni ang Gero nga nahatag natabang sa ilaha nga ilang pag-iatop. Karon man nagid ni sa pagatop ang ginatabang nga Gero. So makita nato nga natupan na gyud ang ilang gipatindog nga bag-ong balay. Kaya sa Ginoo, nakabalay na dito. Nagatag sa sin, tamas pud kayo. Kay nakigluon ko sa akong gintanan. Oo. So pila na katuig nga nakigpuyo lang ka sa imong ginikanan? Sa akong kuan, paminaw mga 5 na gid ka tuig. 5 na gid katuig. So karon dako na ako nga pasalamat kay naamo nga nakatabang sa amo aron nga makapabarog ko sa akong kaugaling nga balay aron di na ko makigluon sa akong ginikanan. Pangalan nga pamilyado na ko. So naa na kay anak? Na anak karon isa. Ay sinaagi ini sa inyong tabang. So akong pasalamat pod na katabang sa mua kay ang among pangorta igo ra gyud sa kaon. So wala na budget para sa iatop nga Gero.
So salamat kayo.